Ilang beses mo na bang napagkamali ang nang na maikli at nang na mahaba? Minsan, akala mo pareho lang sila. Pero kapag nagkamali ka, nag-iiba ang buong diwa ng sinasabi mo. Huwag nang maguluhan pa. Ngayon, alamin natin ang buong tuluyan. Paano nga ba ang tamang paggamit ng nang maikli at nang na mahaba? Ako si Ginoong Pancho, kasama niyo sa pag-aaral para maging handa ka sa hinaharap. Magsimula tayo sa nang na mahaba. Yung may letter A sa gitna. Tinatawag din itong pangatnig o conjunction. Ginagamit natin ito kapag pinag-uugnay ang dalawang kaisipan. Katumbas ito ng salitang noong, upang o para. Bukod dito, pwede rin itong maging panghabay o adverb. Ginagamit natin ito kapag inilalarawan natin kung paano, kailan, o sa anong paraan ginawa ang isang kilos. Sa kabilang banda, meron tayong nang na maikli, yung walang letter A sa gitna. Ito ay tinatawag din na pananda o pangatnig na panuring. Ang trabaho nito ay magsilbing tulay. Iniugnay nito ang pandiwa o kilos patungo sa bagay na tinutukoy nito. Ginagamit din ito kapag nagpapakita tayo ng pagmamay-ari. Naunawaan niyo ba kung paano gamitin ang nang na maikli at nang na mahaba? Kung lubos niyo nang naunawaan kung paano sila gamitin, idumako na tayo sa mga halimbawa. Ngayon, ating subukan ang nang na maikli sa ilang mga pangungusap. Una, ang mga masisipag na magsasaka ay maagang nag-ani ng mga sariwang gulay at prutas sa malawak na lupain upang dalhin sa pamilihan. Dito, ginamit natin ang nang na maikli dahil tinutukoy nito kung ano ang inani. Ano nga ba ang kanilang inani? Ang mga gulay at prutas. Para sa isa pang halimbawa, maingat na binuhat ng mga volunteer ang mabibigat na kahon para sa mga pamilyang nasalanta ng bagyo. Sa pagkakataong ito, sinasagot nito ang tanong na kanino? Kung sino ang gumawa ng pagbubuhat. Sino nga ba ang mga nagbuhat? Ang mga volunteer. Naunawaan ba kung paano gamitin ang nang na maikli? Dahil lubos nyo nang naintindihan at naunawaan kung paano ang paggamit ng maikli, ay dumako na tayo sa nang na mahaba. So ang isang halimbawa nito ay taimtim na nanalangin ang buong pamilya sa loob ng isang simbahan nang magsimulang yumanig ang lupa dahil sa lindol. Ginamit natin dito ang nang na mahaba dahil sinasagot nito ang tanong na kailan. Katumbas ito ng salitang noong. Ang isa pang halimbawa nito ay sumayaw ng buong sigla ang mga mag-aaral sa entablado para sa kanilang pagtatapos. Dito naman, inilalarawan nito kung paano sumayaw ang mga mag-aaral. Paano nga ba sila inilarawan? Buong sigla sila sumayaw. Marahil, iniisip natin na magkatunog lang sila. Pero, lagi nating tatandaan na ito ay may magkaibang gamit. Kaya huwag kayong malilito sa paggamit ng nang na maikli at nang na mahaba. Para hindi tayo magkamali, kailangan nating tandaan na ang paggamit ng na mahaba ay sinasagot mo ang tanong na paano o kailan. Ginagamit din ito kapag inuulit mo ang kilos tulad ng iyak ng iyak o takbo ng takbo. Para naman sa nang na maikli, gamitin naman ang nang na maikli kung ang tinutukoy mo ay ano ang bagay o kanino ang gumagawa ng kilos. Naintindihan ba? Ganun lang kadali. Tandaan ang mga simpleng gabay na ito at siguradong tama na ang paggamit mo ng na maikli at ng na mahaba sa susunod mong pagsusulat o pagsasalita. Muli, ako si Ginoong Pancho, kasama mo sa pagiging guro at kasama mo sa paghahanda para sa hinaharap. Hanggang sa muli, bye-bye!